Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor nating low pressure area na ngayon nga po ay nananatili dito nga po sa may pinakaguhit ng PAR line. At yung extension ng kanyang kaulapan ay umaabot na po yan sa may parte ng Mindanao. At ayon pa rin po sa advanced weather forecast ng European Center, ito po ay papasok po ng Philippine Area of Responsibility at posibleng magdala ng pagulan sa may parte ng Visayas. At bukod nga po dyan, meron pa mga posibleng low pressure area sa advanced prediction dito nga po sa may parte ng Zamboanga Peninsula. Magkakaroon ng panibagong low pressure area. Ito nga po yung nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. At sa ngayon, medyo mababa ang tsansa niya na pumasok ng PAR line at posibleng magkaroon ng panibagong low pressure area na mabubuo dito sa eastern section ng Central Luzon. Pero ito nga po mababa naman ang tsansa na maging isang ganap na bagyo at posibleng malusaw din po kagad. Kaya po tayo nagkakaroon ng mga possible low pressure area dito nga po sa may parte ng shear line dahil din po yan sa pagbanggaan ng Amihan at ng Easterlies. Mananatili nga pong makakaranas ng shear line ang Bicol Region, Northern Samar, Eastern Samar, Caraga, Davao de Oro, Davao Oriental, Palawan, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. Yung Batanes naman, Cagayan, including Babuyan Island and Metro Manila, asahan naman po natin dyan yung Northeast Monsoon o yung Amihan. Dumako na po tayo sa ating rain map animation kung saan posibleng makaranas ng mga pag-ulan pa rin dahil sa shear line. Ito nga pong parte ng Bicol Region at ilang bahagi ng Visayas. Pagdating naman po mamayang alas 10 ng umaga, may mga pag-ulan na nga po sa eastern section ng Mindanao, Visayas at ng Bicol Region. Pagdating naman po ng alas 2 ng hapon mamaya, halos buong Visayas na po at Bicol Region ay makakaranas ng mga pag-ulan. Maging dito nga po yung halos ang malaking bahagi na rin ng Mindanao ay posibleng makaranas na ng mga pag-ulan. Asahan din po natin yung mga pag-ulan sa parte ng Palawan at magiging maganda naman po ang lagay ng panahon sa halos malaking bahagi ng Luzon. May mga pag-ulan po tayo sa extreme northern Luzon. Pagdating naman po ng alas 5 ng hapon mamaya hanggang alas 6, tuloy-tuloy nga po makakaranas ng pag-ulan ng parte ng Visayas at ng Palawan dahil po yan sa shear line at dito nga po sa low pressure area. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, magiging makulimlim ang kalangitan at may paminsan-minsan pagbuhos ng pag-ulan, lalong-lalo na po dito sa eastern section ng Visayas at ng Bicol Region. Kinabukasan naman po ng alas 5 ng umaga, asahan natin may mga posibleng malalakas na pag-ulan dito nga po sa may parte ng Visayas. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan, posible po tayo makaranas dyan ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po ayon sa ating advanced weather forecast ng European Center, ito nga po yung pagkilos ng low pressure area. Tatagal po yan sa labas ng Philippine Area of Responsibility o pinakaguhit. Pero papasok nga po yan ng PAR pagdating nga po ng November 18 or 19. At ito nga po mapapansin nyo, magpapaulan po yan dito nga sa may parte ng Visayas at yung shear line naman po ay magpapaulan po yan sa may Bicol Region hanggang sa may Palawan. Kaya bayang pag-iingat at paghahanda pa rin sa ating mga kababayan, bagamat mababa na ang tsansa na maging isang bagyo itong low pressure area, pero magdudulot naman po yan ng mga pag-ulan, pati nga po yung shear line. Pagdating naman po ng November 20, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas ng pagulan ang parte ng eastern section ng Visayas at ng Bicol Region. Pagdating naman po ng November 21, yung low pressure area natin dito ay may posibilidad ng malusaw at may posibleng low pressure area dito nga po sa may parte ng Zamboanga.
Pagdating naman po ng November 22, dito mapapansin nyo nga po yung isang low pressure area ay ito na nga umangat na rito sa may parte ng Philippine Sea, at ito naman po ay nasa labas ng power line at mababa na ang tsansa na makaapekto sa ating bansa. Pagdating naman ng November 23, ito nga po yung panibagong low pressure area ha. Magdudulot naman po yan ng pagulan sa may Palawan at sa may Zamboanga. At yung shear line naman, ito mapapansin nyo nga po, yung shear line naman ay magdudulot ng pagulan yan sa Visayas at sa Mindanao. Pagdating naman po ng November 24, aangat ng bahagya yung shear line. Mapapansin nga po natin, magpapaulan naman po yan dito sa may eastern section ng Luzon, Bicol Region at hanggang dito pa po sa may parte ng Visayas. Tuloy-tuloy pa rin po makakaranas ng pagulan ang parte ng Palawan. Pagdating po ng November 25, tuloy-tuloy pa rin po tayo makakaranas ng pagulan sa eastern section ng ating bansa. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda pa rin sa ating mga kababayan. Pagdating naman po ng November 26, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas tayo ng mga pagulan dahil nga po sa shear line. Kaya tayo po sana maganda. Bagamat wala nga pong bagyo, makakaranas naman po tayo ng mga pagulan na posibleng magdulot po ng pagbaha sa ating mga lugar. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. May mga nakikita nga po tayong mga low pressure area na mabubuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon nga po, dahil sa malakas ang pagbugso ng amihan o ng northeast monsoon, bumababa po naman yung mga tsansa nila na maging isang bagyo at makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating